Magandang araw po. Magbabalik tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa mga utos ng Panginoong Hesukristo, ang mga batas sa kaharian ng Diyos, ang provision ng Panginoon sa kanyang tipan sa New Covenant, at ang ipinag-uutos ng Panginoon na ituro sa mga gagawing alagad. At sa pagkakataong ito, ang ating teksto na babasahin ay mula sa Lucas 16, 1 hanggang 9. Lucas 16, 1 hanggang 9. Babasahin ko po sa wikang English. Jesus told his disciples, "There was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. So he called him in and asked him, 'What is this that I hear about you? Give me an account of your management because you cannot be my manager any longer.' The manager said to himself, 'What shall I do now? My master is taking away my job. I'm not strong enough to dig, and I'm ashamed to beg. I know what I'll do so that when I lost my job here, people will welcome me into their houses.' So he called in each one of his master's debtors. He asked the first, 'How much do you owe my master?' 900 gallons of olive oil,' he replied. The manager told him, 'Take your bill, sit down and quickly and make it 450. Then he asked the second, 'And how much do you owe?' 1,000 bushels of wheat,' he replied. He told him, 'Take your bill and make it 800. The master commended the dishonest manager because he has acted shrewdly. For the people of this world are more shrewd in dealing with their own kind than are the people of the light. I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone, you will be welcomed into the eternal dwellings.'" Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Dito ay makikita natin ang isang talinghaga na ginagamit ng Panginoon at makita natin ang kanyang layunin sa pagbibigay nito sa mga huling talata. Halimbawa ay sa verse 8 at 9. Sinabi, "The master commended the dishonest manager because he has acted shrewdly, for the people of this world are more shrewd in dealing with their own kind than are the people of the light." At pagkatapos nito ay ibinigay niya ang tila ipinag-uutos niya sa atin, at ito ang titingnan natin. Ang sinabi niya, "I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves." At isang bagay pa ay makikita natin na sinabi niya, "So that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings." So diyan ay makikita natin na may kaugnayan ang ating paghawak sa mga bagay na nasa sa atin sa mundong ito doon sa ating pinapangarap na eternal destiny. At yan ay makikita natin ang halaga ng utos ng Panginoon na ito na ipalalagay natin utos 55. Gamitin ang kayamanan upang magkaroon ng mga kaibigan. Ako'y dating namamasukan sa isang maliit na kumpanya na pag-aari ng malapit na kamag-anak. Sa tuwing dumarating ang araw ng sahod, malimit ay kasama ko ang aking mga kapwa manggagawa para sa kasayahan. Ang masaklap, minsan ay hindi namin namamalayan na ang aming mga pinagpaguran sa loob ng isang linggo ay ubos na pala. Ganun pa man ay wala itong anuman sa amin dahil sa aming pagkakaibigan. Malamang ay may idea kayo kung ano ang aming mga ginagawa. Nang baguhin ako ng Panginoon ay nawala lahat ang aking mga bisyo, kasama na rin ang pagkawala ng karamihan sa aking mga kaibigan. Naganap ang paghihiwalay sa amin sapagkat isa lang ang maaaring mangyari, madadala ko sila sa Panginoon o kaya ay madadala nila ako uli sa bisyo. Kung sa sanlibutan ito ay magagamit ang pera para magkaroon ng mga kaibigan, ganito rin ang ipinapagawa ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito. Maubos man ito ay may matatanggap naman kayo sa tahanang walang hanggan. Yan ang sinabi ng Lucas 16:9. Marahil ay tukoy na kaagad natin ang tinutukoy ng Panginoon dito na mga kaibigan ay mga tao na madadala natin sa kaharian ng Diyos.
Bago tayo magpatuloy para pag-usapan ang bagay na ito, ay pupunta muna kayo sa inyong grupo upang pag-usapan ang ating katanungan. Ano ang plano mo o nilalayon mong maganda para sa iyong mga kaibigan? Ulitin ko po, ano ang plano mo o nilalayon mong maganda para sa iyong mga kaibigan? Mamaya ay magbabalik po tayo. Magbabalik po tayo at lilinawin natin ang tungkol sa bagay na ito at nais ko na rin ipaalala na sa bawat utos ng Panginoon ay inaasahan niya na susunod ang kanyang mga tagasunod. Alam din natin na sa bawat batas ay mayroon tayong pananagutan at meron din itong kaparusahan kapag hindi natin isa nakatuparan. Paalala lang po ang bagay na yan. Ano ang makikita nating mga katotohanan sa talinghaga? Ito ang una natin. Ano ang mga makikita nating katotohanan sa talinghagang ito? Ang number one natin, na yung mayaman na may-ari ng kumpanya ay naglalarawan ito sa Diyos. Samantala, ang manager ay inilalarawan ng mga mananampalataya. Ipinapakita na lahat ng nasa sa atin ay pag-aari ng Diyos. Sapagkat dapat nating alalahanin, ang buhay natin ay pag-aari ng Diyos para tayong mga alipin sa mga naunang panahon na wala silang karapatan sa kanilang mga buhay. Ganon ang ating kalalagayan sapagkat tayo ay mga tinubos sa dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Nababanggit ito sa unang Pedro 1:18. Higit sa lahat ay ang katotohanan ng sinasabi ng Biblia sa awit 24:1, pakinggan po ninyo. The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Naniniwala po ba kayo sa katotohanan yan? Ulitin ko ha. The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Mga kapatid, hindi lang tayo ang pag-aari ng Diyos. Lahat ng tumitira sa mundong ito ay Kanya. Ang mundong ito ay Kanya. Wala tayong karapatan. Ang pribilehyo lang na meron tayo ay binigyan tayo ng Diyos ng kaunawaan tungkol sa bagay na ito. Ang tanong, pinapaniwalaan mo ba na totoo ang bagay na ito? Na ikaw ay tinubos at pag-aari ng Diyos kaya't siya ay may karapatan sa buhay mo? Isang bagay pa na katotohanan tungkol sa talinghaga na tayo ay pinagkatiwalaan lang ng Diyos ng mga bagay na nasa sa atin. Anuman ang paraan na ito ay napunta sa atin, ito ay inaangkin ng Diyos na kanyang pag-aari. At makikita naman natin na kapag tayo ay ipinanganak, wala tayong daladala sa mundong ito at kapag tayo ay mamamatay, wala tayong madadala. Makatotohanan po ba yan? Isang bagay pa na nais kong makita natin ay ang sinabi niya na kailangan nating gamitin ng mga bagay na ito sa pagdala ng mga kaibigan sapagkat may kapalit sa walang hanggan. Nangangahulugan ito na dapat ang isipin natin ay hindi ang temporaryong buhay sa mundong ito, kundi yung walang hanggan. Siya yung Diyos na walang hanggan at nais niya na kapag tayo'y manahan doon, sa ngayon ay naghahanda tayo para sa lugar na yon para sa atin. Mahalaga ang mga katotohanan ito bilang pundasyon dito sa ating pag-uusapan. At ngayon ay pupunta tayo dito sa pangalawang punto na ating pag-uusapan, mga aral sa talinghagang ito. Mga aral sa talinghagang ito. At dito ay magbibigay ako sa inyo ng 7 puntos. Bagamat nagkaroon na tayo ng ilan, at baka yan ay uulitin ko para makita natin ang kabuuan nito. So number 1, dahil itinuring ng Diyos na Kanya lahat sa mundong ito ay may pananagutan tayo sa paggamit sa ating mga pananalapi. May pananagutan tayo sa Diyos sa anumang bagay na nasa sa atin. Kung paano natin ito gamitin. Dapat nating unawain ang katotohanan na kung tayo ay naniniwala sa buhay na walang hanggan, dapat ay paniwalaan din natin ang kaparusahang walang hanggan at dapat ay paniwalaan din natin ang panahon o araw ng pagsusulit natin sa Diyos. Sa bagay na yan ay binubuksan ko lamang po ang ating kaisipan sa katotohanan nang sa gayon ay ayusin natin ang paggamit sa mga bagay na nasa sa atin.
Pangalawa, maaari tayong pumili kung paano natin gamitin ang mga bagay na nasa sa atin. Katulad ng taong ito, siyang manager. At ako'y naniniwala na siya ay nandoon sapagkat siya ay pinagkatiwalaan ng Diyos, alam ng Diyos ang kanyang kakayanan. At kung ito ay ilalagay natin sa ating kalalagayan sa buhay bilang mananampalataya, na lahat tayo na tinawag ng Diyos, pinananahanan ng banal na Espiritu, totoong na born again, ay nagtataglay tayo ng kaloob mula sa banal na Espiritu. Ang isang bagay diyan ay maging willing tayo na maging kasangkapan ng Diyos at alam natin na tayo ay may kakayanan sapagkat tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos sa mga bagay-bagay. Kung matatandaan ninyo ang talinghaga sa chapter 25, yung pangalawa na pinagkatiwalaan ng bawat isa ng una ay 5 talento, pangalawa ay 2 talento, at ang isa ay 1 talento, ay nangangahulugan yon na ang mga mananampalataya ay may iba't ibang kakayanan at kaloob mula sa Diyos. At ang bawat isa ay magsusulit lamang sa mga bagay na pinagkakatiwala ng Diyos sa kanila. Pero ang nais kong makita natin dito ay tungkol sa ating mga pag-aari na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Mayroon man tayong kapangyarihan para piliin ang paggagamit, ay meron din naman tayong pananagutan kung paano natin ito gagamitin. Sa bandang dulo ng ating buhay, kapag ito ay ginamit natin sa ating pangsarili, ay magkakaroon ito ng kabayaran. Punta tayo rito sa pangatlo. Natutuwa ang Panginoon kapag ginamit ng kanyang mga anak ang kanilang mga pag-aari ng may katalinuhan. Natutuwa ang Panginoon kapag ginamit ng kanyang mga anak ang kanilang mga pag-aari ng may katalinuhan. Nakita natin sa talinghaga ang tuwa ng may pag-aari sa paraan kahit masama at mali ang ginawa ng manager, ay binigyan niya ito ng komendasyon dahil ipinapakita niya na natutuwa ang Diyos kapag ginamit natin ang ating mga ari-arian ng may katalinuhan. At yan ay isang katanungan sa atin. Pinag-iisipan ba natin kung paano natin gamitin ang mga bagay na nasa sa atin? Tingnan pa po natin yung pang-apat. Nais ng Panginoon na magamit sa makabuluhang paraan ang magiging kapalit ng mga bagay na pang walang hanggan. Ang ibig pong sabihin niyan, na sa mga bagay na nasa sa atin, unawain niyo ito, lahat ng bagay na dapat ay dumadapo sa kamay ng mga anak ng Diyos, mga dumarating sa kanilang buhay na ipinagkakatiwala ng Diyos, ay nasa sa isip lagi nila ang walang hanggan. Alam nyo, maraming Kristiyano ang kanilang kaisipan lamang ay sa mundong ito. Sa mga totoong nakaunawa sa mga katotohanan tungkol sa Old and New Covenant, ang pagkakaiba nito ay alam nila na katulad dito sa talinghagang ito ay pinagkakatiwalaan lamang sila ng Panginoon sa mga bagay para maging kasapan na maisakatupanan nila ang mga hangarin para sa walang hanggan. Kung ikaw ay aking tatanungin, ikaw ba ay nabubuhay para sa mundong ito o nabubuhay ka sa hangaring makarating sa walang hanggan? Kung ang ginagawa mo lang sa mga bagay na nasa sa iyo ang kasiyahan mo sa mundong ito, alalahanin mo yung natapos nating talinghaga tungkol sa mayamang hangal, ay nagalit ang Diyos sa kanya dahil lahat ng kanyang isipin ay para sa buhay sa mundong ito. At dito naman sa talinghagang ito ay pinapakita niya sa atin ang halaga ng pag-iisip natin na maging kasangkapan ang mga bagay na darating sa ating buhay para sa pagkamit sa walang hanggan. Tignan natin itong panglima. Basihan ng Diyos ang ating paghawak sa ating makamundong kayamanan sa pagtitiwala sa atin ay kanyang pangwalang hanggang kayamanan. Ninanais ng Diyos na mapalitan yung mga pansamantala dito sa mundo, mai-convert sa mga bagay na pangwalang hanggan. Ganyan ang iniisip ng ating Ama para sa atin. At kung tayo ay naniniwala o hindi, hindi ito makikita kung paano natin sasabihin ito. Kahit ako na nagtuturo rito, hindi ito makikita doon
kundi sa paraan kung paano ko ito gagamitin sa mundong ito. Naunawaan po ba ninyo? Kayo man din mga kapatid, paano nyo pinag-iisipan ang mga bagay na ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos? Nakatuon ba kayo ng pagpaparami pa ng mga bagay sa mundong ito o isinasa isip ninyo ang walang hanggan? Isang bagay pa na matututunan natin sa talinghagang ito, na nais ng Diyos na samantalahin natin ang pagkakataong ibinibigay niya sa atin. Tingnan ninyo ang manager na ito. Medyo nakalingat siya at hindi niya inaasahan na sa araw na yon ay ipapatawag siya ng kanyang amo upang magsusulit sa paghawak sa mga bagay na ipinagkatiwala sa kanya. Magkandara pa man siya, huli na ang lahat, at doon ay makikita natin na gumawa siya ng hakbang na mali. Mga kapatid, God will never tolerate any person to do wrong thing in a wrong way. Tandaan nyo yan. Kaya lamang kinokomentahan ng Panginoon yon ay sapagkat nakikita niya yon sa buhay ng mga hindi mananampalataya na marunong silang mag-isip kung paano nila gamitin ang kanilang kayamanan. Marunong siyang maghanda sa mga ilang araw na ipamamalagi niya sa mundong ito. Pero iba ang Diyos sapagkat ang kanyang iniisip sa atin ay pang walang hanggan. At ang panghuli ay ibinibilang ng Diyos na pagwawaldas sa kanyang kayamanan ng hindi tamang paggamit sa ating mga pag-aari. Maganda ito mga kapatid. At para maunawaan natin ay gusto kong balikan muli yung sinabi niya sa pasimula. Sa verse 1 ay sinabi niya, Jesus told his disciples, there was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. Wasting his possessions. So nang mabalitaan ito ng mayamang lalaki na winawaldas ng kanyang manager ang kanyang ari-arian, ay agad na ipinatawag. Isang bagay pa na nakikita ko rito ay hindi na dumating sa punto ng tamang panahon na pagsusulit ang taong ito. Sapagkat nalaman at nabalitaan ng kanyang amo ang kanyang ginagawang pagwawaldas, doon ay ipinatawag na siya. Pero ang nais kong makita natin na katotohanan tungkol dito, paano winawaldas ng lalaking ito ang mga bagay na ipinagkatiwala sa kanya? Sa tingin po ninyo, paano niya winawaldas? Marahil sa talinghaga ay makikita natin na unti-unti ay naubos na kailangan niyang gawan ng paraan ito para sana ay makarecover ng konti. Pero nakikita ko sa spiritual na application, tandaan niyo ito, nakikita ko sa spiritual na application na anumang bagay na dumarating sa ating buhay, unawain niyo ito mga kapatid, anumang bagay na ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos na mga ari-arian, dumarating sa ating mga kamay na pananalapi, kapag ka ito ay ginamit natin para sa atin lang sariling kapakanan, para lamang sa mga bagay sa mundong ito ang ating hangarin, ang bagay na yan ay itinuturing ng Diyos na pagwawaldas. Nakukuha ba ninyo? Ulitin ko po. Anumang bagay na nasa iyo, dumarating sa iyong buhay na ari-arian, na hindi mo iniisip ang pangwalang hanggang magiging bunga nito, kundi para lang sa mundong ito, ang hangarin mo, ay itinuturing ito ng Diyos na pagwawaldas sa kanyang ari-arian. Nangangahulugan ito na kung hindi mo iniisip ang mga bagay na ipinagkakatiwala sa iyo ng Diyos bilang anak niya, para ito ay magkaroon ng makabuluhang resulta sa walang hanggan, ang tawag ng Diyos diyan ay pagwawaldas. Maganda man ang pagkagamit mo, subalit wala itong intensyon para sa walang hanggan. Ang tawag ng Diyos diyan ay pagwawaldas. Kaya kung itatanong ko sa iyo, winawaldas mo ba ang mga ipinagkakatiwala ng Diyos sa iyo? Naiisip mo ba ang mga pangwalang hanggan na plano niya at nais niya na mag-involve ang kanyang mga pinili? Ang mga katotohanan yan ay makikita nating mga aral
mula sa talinghagang ito. Pupunta tayo sa pangatlo nating pag-uusapan. Paano magkaroon ng kaibigan gamit ang ating mga makamundong kayamanan? Paano magkaroon ng kaibigan gamit ang ating mga makamundong kayamanan? At sa puntong ito ay meron akong 5 bagay na ibibigay sa atin. Number 1, sumuporta sa mga manggagawa sa ubasan. Mahalagang bagay na yan. Ikaw ba ay mission-minded person? Nabanggit mo sa nakaraan na kung hindi ka manggagawa, meron kang pribilehyo na maging taga-suporta ng mga manggagawa. Unawain niyo ito sa mga nagtatrabaho na mga Kristiyano. Mga Kristiyano, kung sa tingin ninyo ay higit kayong pinagkatiwalaan ng Diyos para kumita, nawa po ay may kaisipang kayo na tumulong sa mga mission works ng iglesia. Otherwise ay nagwawaldas kayo kung ang lahat ng inyong kinikita ay para lamang sa inyo. Maganda man ang mga ginagawa ninyo, mga kapatid, hindi ko inaalis yung ating pamilya ay kailangan nating suportahan. Pero kung wala tayong kaisipan na tinatawag kong mission-minded, nangangahulugan ng pag-akay ng kaluluwa, ay tila pagwawaldas ang ginagawa natin sa mga bagay na pinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Pangalawa ay maaari nating gawin ito. Bumili ng mga Biblia o ng mga Kristiyanong babasahin. O kaya ay sumuporta sa mga gumagawa ng ganito. May mga Kristiyano dyan na ang ginagawa nila ay ginagamit ang mga bidyong ito, ganun din ang mga libro ng 70 Utos, at yun ay nagiging kasangkapan para sa mga baguhang Kristiyano. Magandang suportahan po ninyo ang bagay na yan. Naniniwala ako na yan ay pag-convert sa mga ipinagkatiwala sa atin ng Diyos para sa walang hanggan. Number 3 ay tumulong sa mga personal na pangangailangan ng mga nais dalhin sa kaharian ng Diyos. Kung meron tayong mga nakikita na gusto nating madala sa kaharian ng Diyos at minsan, mga kapatid, tandaan nyo, ang evangelism at ang discipleship, tinatawag na Great Commission, ay talagang nangangailangan niya ng suporta. Involved talaga diyan ang pera. At mahirap naman na yung mga humahayo, sila na rin ang gumagastos, hindi po maaari yun. May bahagi sila, meron ding bahagi yung mga binibigyan ng Panginoon ng trabaho. Pang-apat, bumuo ng ministeryo ng pangangalaga ng mga tao. Mga kapatid, isa na doon yung sinasabi ko, na meron kayong kakilala. Halimbawa, alam nyo dito sa mga ganitong ginagawa, kailangan dyan ay magbayad ka ng mga 2,000 buwan-buwan para sa iyong internet. Ito, practical na ito, sapagkat may mga kapatiran tayo na minsan na hindi makapagganito kahit meron silang kaalaman, meron silang mga natutunan, gusto nilang gumawa, minsan ay mahina ang internet. Sapagkat alam naman natin na ito ay negosyo, talagang gumagawa ang mga kumpanya ng paraan para patuloy na lumaki ang ating mga babayarin. Yan po ang pagkakaalam ko. Pero kung iisipin pala natin, ay maaari tayong tumulong sa mga ganito. Naisip ko pa ito ngayon, mga kapatid, na sa tagal-tagal ko nang naggaganito, taon-taon ay kailangang magbayad ako ng mahigit $100 para makabili halimbawa ng Zoom. At alam po ninyo, marami po sa mga nag-aaral ng ganito, sa mga grupo, na mula nung pumasok sila rito, meron dyan mga umaabot na ng 3 taon ni kahit kusing, wala pang ibinibigay. Kasi yung mga iba malalayo, yung mga iba ay nakasama lang, yung mga iba ay refer. At minsan nakikita ko ang katotohanan sa maraming tao na imposible naman na kahit kusing ay wala ka. Ang totoo ay wala kang puso sa ganitong mga gawain. Kaya yung mga nag-aaral lang mahigit taon-taon na, taon pa, sapagkat ito ay ginagawa ko mula pa noong 2020. 2024 na ngayon. Mag-aapat na taon ko nang ginagawa ito na meron akong mga online na pagtuturo, pagbibideo ng katulad ng aking ginagawa sa ngayon, ay may mga tao dyan, Kristiyano kuno, na kung hindi mo yata diretsahin na pagsabihan, wala talaga.
Meron din naman, mga kapatid, meron din naman mga Kristiyano at ito ay pinapaniwalaan ko na sumusunod sa kanila sa kanilang conviction. Ang mga iba kasi kahit nako-convict na may pangangailangan, wala naman eh. Dahil wala yatang banal na espiritu. Yan ang totoo sa bagay na ito. Pero sinasabi ko ito sapagkat nag-uusap tayo sa practical kung paano tayo makapag-akay ng mga kaluluwa sa kaharian ng Diyos sapagkat yun ang ibig sabihin ng sinasabi ng Panginoon dito. Isang bagay pa na sinabi ko rito ay bumuo ng mga okasyon na ang layunin ay makapag-akay ng kaluluwa. May mga krusada, programa sa pagpapakain, gawain para sa mga mag-asawa, couples fellowship, gawain para sa mga bata, children's ministry, youth camp, at kung ano pa ang naiisip ninyo. Alam niyo, maraming Kristiyano, dekada-dekada na sa pananampalataya. Masaya lang sila na participant, walang ginagawa. Malamang nag-o-offering sa kanilang mga iglesia, pero nakakalungkot na hindi nila inisip kung paano talaga maging kasangkapan ng Diyos na tumawag at nagmamay-ari sa kanila. Punta tayo sa ating pang-apat at sa pagkakataong ito ay nais ko lamang pong ipakita sa inyo ang halimbawa ng mga taga-Pilipos. Halimbawa ng mga taga-Pilipos. At nais kong basahin sa atin ang Philippians chapter 4 verse 15 to 19. Philippians chapter 4 verse 15 to 19. Sinabi ni Apostol Pablo, "Moreover, as you Philippians know that in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid more than once." Sa ibang salin ay again and again, when I was in need. Not that I desire your gift. What I desire is that more will be credited to your account. I have received full payment and have more than enough. I am amply supplied. Now that I have received from Epaphroditus the gift you sent, they are a fragrant offering, an acceptable sacrifice pleasing to God, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. So dito ay makita natin sa bahagi ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos. Ano ang sinasabi niya sa kanila? Tandaan natin ang isang katotohanan. Hindi marunong mambola si Pablo. Hindi siya bolero at hindi siya negosyante. Siya ay totoong lingkod ng Diyos. Kaya kung ano sinasabi niya sa mga tao, minsan mabigat, pero dito, there was a commendation that he was giving concerning to the church of Philippi. Ulitin natin ang isa-isa at tignan natin. Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel. Itong iglesia ito, mga kapatid, at ito'y napakahalaga, alam nila ang halaga ng ibanghelyo. Kaya sila ganito sumuporta. Alam nila ang halaga ng ibanghelyo. Totoo sa kanila ang sinasabi ni Pablo na ito ay kapangyarihan ng Diyos para maligtas ang tao. Kaya suportado nila ang pagpapakalat ng totoong ibanghelyo. Maraming naniniwala dyan, pero meron ba kayong suporta na ibinibigay? Yan ay mabigat na katanungan sapagkat marami talaga naniniwala lang kunwari sa ebanghelyo, pangiti-ngiti pa pero wala namang ginagawang talagang pagsuporta sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Sabi niya, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving except you only. So makikita natin dyan ang mga ilang karanasan ni Pablo sa mga nagsasabing mananampalataya. Maliban siguro sa mga taga-Macedonia na nababasa natin sa 2 Corinthians chapter 8 na talagang supporter sila. Pero nung umalis si Pablo doon, sa mga iglesia na kanyang pinanggalingan, wala nang tumutulong sa kanya maliban sa mga taga-Filipos. Nakikita natin ang kaibahan ng iglesyang ito. At nagpapakita yan na meron talagang mga mananampalatayang makukunat pagdating sa kaperahan at meron ding bukas ang kamay sa kaperahan. Hindi lahat. At hindi ko sinasabing pare-pareho lang ang kahinatnan. Sa Diyos ang pagsusulit ng lahat ng bagay na ating ginagawa.
Kaya magandang katanungan kung para ba tayong taga-ibang church o para tayong mga taga-Filipos at Macedonia. Verse 16, For even when I was in Thessalonica, you sent me aid again and again when I was in need. Again and again. Kahit minsan na hindi nila alam kung nasaan si Paul, naglilikom talaga sila ng maipapadala sa kanya. Every time na mabalitaan nila, si Pablo nandoon daw sa ganito. Kung meron sila may susugo, ipapadala nila. At sa pagkakataong ito, ang sabi niya sa 17, Not that I desire gift, what I desire is that more to be credited in your account. Sa totoo lang, si Pablo hindi na mamalimos. Ayaw niya na para siyang pulubi na manghihingi ng personal sa mga tao. Nagsasabi siya, nagsasalita siya tungkol sa paggamit sa kaperahan pero hindi siya manghihingi ng diretsahan. Kaya sinasabi niya ang bagay na ito, not that I desire gift. Ang ibig niya sabihin ay kaya naman akong suportahan ng Panginoon sa iba't ibang pamamaraan kung gusto niya. Pero natutuwa ako sa inyo sapagkat sa tuwina na kayo ay nagbibigay, tingnan niyo itong sinabi ni Pablo, yung inyong bank account sa langit, yun ang bank account. What I desire is that more be credited to your account. Ibig sabihin, lahat ng itinutulong natin, isinusuporta natin sa magpapalaganap sa ebanghelyo sa paggawa ng mga alagad, pagdadala ng mga kaluluwa, ay nagpapalobo sa ating bank account sa langit. Mga kapatid, tandaan niyo yan. Sabi niya, I have received full payment, I have more than enough, I am amply supplied. Now that I have received from Epaphroditus the gift you sent. Diyan ay makikita natin na malamang nung nabalitaan nila si Pablo na nandoon sa isang lugar, ay pinapunta nila si Epaphroditus sa kanya upang dalhin ang nililikom na ito ng mga taga-Filipos na suporta para sa kanya. Alam niyo, maraming iglesia nabubuhay lang sa sarili nila, para lang sa kanila. Minsan nga, hindi nila iniisip, makatotohanan ba itong sinusuportahan ko? Maraming ganyan. Basta may church na sinasabi, kahit ililigaw sila, kahit dadalhin sila sa kapahamakan, nagsusuporta sila as long na ang kanilang pangalan ay lumalabas sa mga paskelan. Doon sa billboard, kailangan makita. Yun ang gusto ng mga tao. Pero itong mga taong ito, sa puso na nila, talagang gusto nilang sumuporta. Nililikom nila ito kay Apostol Pablo ito. At tingnan natin kung nasaan siya. At nung mabalitaan nga nila, itong si Epaphroditus ay dala-dala ang kanilang regalo, ang kanilang nalikom kay Apostol Pablo. At si Pablo ay makikita natin maalwa ng kanyang mission work dahil may mga tao na nakakaunawa sa halaga ng ebanghelyo. Ewan ko lang kung kailan tayo matuto ng tutuhanan at hindi lang pakitang tao ang paghawak natin sa ating mga pera na sakalang tayo nagbibigay kapag may nakakakita sa atin, mga kapatid. Sinasabi ko ang mga bagay na ito alang-alang sa dapat ay pagbabago na maganap sa ating mga Kristiyano. Ituloy ko pa itong sinabi niya sa verse 18, They are a fragrant offering, an acceptable sacrifice pleasing to God. Alam ni Pablo na ito'y willingness. When there is a willingness, voluntarism, nagbubuluntaryo, yun ay mga mababangong samyo sa harapan ng Diyos. At sabi niya sa verse 19, memory verse ito ng marami. Memory verse ito ng marami. And my God will supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. O di ba? Memory verse mo yan? And my God will supply all your needs. Mga kapatid, bago nyo ang kinin ito, tingnan nyo muna kung kanino sinasabi ni Pablo. Sa mga tao na may puso sa mission work. Alam nyo, daming Kristiyano dyan eh. Pampersonal lang ang iniisip at para lang sa kanilang mga sarili. Minsan nga, meron pa dyan mga may bisyo, pagkaalak, madaling bilhin, patuka ng manok, loto, madaling bilhin. Pero pagdating sa mission work, pero pag nangailangan, claim niya ito. Ganyan lang naman ang mga Kristiyano. Pag magaling kang mag-claim sa magagandang verse, parang sayo na. Sasabihin ko po sa inyo, pag kayo ay niloloko nyo ang inyong sarili, tutulungan kayo ng Diyos dyan.
Kung tinutulungan mo ang sarili mo para sa maayos na pananampalataya, tutulungan ka ng Diyos diyan. Pero kung doon sa pandaraya sa sarili ang ginagawa mo, tutulungan ka rin ng Diyos diyan. Papaniwalaan ka pa na ang iyong ginagawa na mali ay makatotohanan. Sasabihin ko sa iyo. So yan ang halimbawa ng mga taga-Filipos. Marami pa yan sa Biblia, taga-Macedonia, pero mga kapatid, sapat na ito para sa atin dito sa ating tinatalakay. Mga pag-uugaling kailangan upang maisagawa ang utos na ito. Dito sa ating pang-apat, meron namang 7 punto na nais kong mabilis na ibigay sa atin. Number 1, maniwalang ito ay pinag-uutos ng Panginoon sa iyo. Naniniwala ka ba na nais ng Diyos na i-convert mo ang mga temporaryong bagay na pinagkakatiwala sa iyo sa pangwalang hanggan? Alam naman ng Diyos ang ating puso at alam niya kung ano yung ating kakayanan, pero kung wala talaga tayong puso, wala talagang mapapala sa atin ang salita ng Diyos nating napapakinggan. Pangalawa, sumampalataya na malaki ang gantimpala ng Diyos sa mga gagawa nito. Totoo kaya yun? Naniniwala ba kayo na kapag meron tayong pagsunod sa Diyos ay hindi nakakapanghinayang ang kanyang gantimpala? O iniisip natin kalugihan ang pagsunod sa Diyos sapagkat wala tayong nakikitang agaran? Ano sa tingin ninyo? Number 3, maniwalang ito ay pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Sinabi naman ito ng Panginoon maliban na lang kung iniisip mo nagsisinungaling ang Panginoon. Pero malinaw ang kanyang sinabi doon na ang paggawa ng mga ganito ay pag-iimbak ng kayamanan sa langit katulad ng binabanggit din naman ni Pablo rito sa kanyang mga salita sa mga taga-Filipos. Panlima ay paniwalaang ito ay pagtatanim at may pag-aani. Ang problema ng mga ilang Kristiyano ay ang tila nababagalan sa resulta ng kanilang ginagawa. Marami ay mga dinadaya ng prosperity preacher, pero tandaan ninyo, kalimitan sa Panginoon talagang matagal yan sapagkat nais ng Diyos na magtiwala tayo. Pero isang sigurado, pag pinangako ng Diyos yan, gagawin niya. At kung hindi man ngayon, doon sa walang hanggan, sigurado yan sapagkat yun ang mga sinigurado niya sa kanyang mga salita. Number 6, paniwala ang kaya kang pasaganayin ng Diyos para makagawa ng higit pa. Nabanggit ito sa 2 Korinto 9 na ang nagbibigay ng binhi na itatanim ay kaya tayong pasaganain para sa ating mas higit pa na pagtatanim at pag-aani. Pagpito, paniwalaan na ang kayamanan dito sa lupa ay parang ibong may pakpak na maaaring agad mawala. Totoo po yan. Alam natin ang katotohanan yan. Isang kalamidad, pag ninais ng Diyos na mawala, mawawala lahat. Sunog, lindol, bagyo, giyera, digmaan, at kung ano-ano pa, isang iglap lang yan. Pero ang mga iniimbak natin sa karya ng Diyos, sigurado yan na mananatili at pakikinabangan natin sa walang hanggan. So ano pong pag-uugali ang nakikita niyong pinapalabas sa atin ng utos na ito ng Panginoon? Para sa akin po ay pagiging eternity-minded natin. Kung tayo naniniwala sa walang hanggan, ngayon pa lamang ay gumagawa tayo ng hakbang para paghandaan ang araw na yan. Sa pagkakataong ito ay pupunta tayo sa mga pangwakas na katanungan at hinihiling ko na iyuko natin ang ating mga ulo at pakinggan ang mga katotohanan ito na nais kong ibigay sa inyo. Number 1, naniniwala ka ba na pananagutan mo ang paggamit sa mga bagay na ibinigay o ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo? Pangalawa, may naibibigay ka ba para sa mga pag-aakay ng kaluluwa? Pangatlo, nakikibahagi ka ba sa mga programa ng iyong lokal na iglesia para sa mga pag-aakay ng kaluluwa o pagdidisipulo? Ang pang-apat, may personal ka bang paniniwala sa mga katotohanan ito? Kailangan mo ba ng panalangin? Dito po tayo magtatapos sa pinapalagay nating ika-55 utos ng Panginoon Kristo, gamitin ang kayamanan upang magkaroon ng mga kaibigan. Magandang araw po, sumagana nawa sa atin ang dakilang biyaya ng ating Amang nasa langit. Purihin ang kanyang pangalan.